So let's proceed. So ito yung mga ori ng Portland cement. Okay, may T1, T2, type 3. Okay, pag sinabi natin type T, type yan, type 1, type 2, type 3, type 4, type 5 ay type 1. At ito yung mga intended use for application. Okay, pakibasa na lang. Siyempre yung T1 is actually for general use at makikita natin pag red color siya. Okay, pag red color siya parang ganito. Okay, ito yung pinaka-common na yan o. Yan. Ito yung pinaka-common na uri ng Portland cement. Na ito Holcim ito Holcim Excel. So this is type 1. Okay, pag ito yung kadalasan na ginagamit. Okay, so then merong type 2 for general construction din, pero dapat meron siyang moderate sulfate resistance at moderate heat of hydration. So hindi siya basta-basta madaling na tumitigas. Okay, applicable to dun sa mga lugar na masyadong mainit, no, na posible yung concrete mo madali siyang tumigas at madali siyang mag-cure agad. So may posibilidad na mag-crack. And then yung moderate sulfate resistance, no? Yung sulfate resistance, especially pag sinabi nating sulfate, marami yan. May sodium sulfate, may calcium sulfate, and potassium sulfate. Makikita yung mga sulfate na yan minsan sa lupa. Meron yung chemicals na yan na lalo na malapit sa may mga baybay o mismo sigurong seawater. So type 3, kung gusto mo naman ng early yung high strength mo, type 3 gamitin mo. Kung low heat of hydration naman yung kailangan mo, yung hindi siya madaling tumigas, lalo na siguro is if extreme weather conditions meron kayo, masyadong mainit o masyadong malamig, baka nakatira ka doon sa Alaska, masyadong malamig or masyadong masyadong mainit like Arabia. So pwede nyo tong gamitin, type 4, depende yan. Okay, merong high sulfate resistant cement. Okay, for type 5. Pag high sulfate resistant cement ang kailangan mo, gamitin mo type 5. Okay, meron din white Portland cement, T1 din siya. Okay, so in general use din siya, pero usually puti lang yung gamit niya. So katulad lang sila, meron lang silang konting pagkakaiba. Okay, meron kasing red band at meron ding white band. Okay, iba. Okay, so dito tayo sa blended cement. So sa sinabi ko na merong actually tatlong type ng blended cement. May Portland Pozzolan. Usually ma-identify mo pag Pozzolan basta yellow yung color niya. Okay, so kayo na lang siguro magbasa nito, class, para saan tong gamit nito sa Portland Pozzolan. So I advise you na pwede nyo i-post yung video para makita nyo sandali at malista nyo ano yun. Ano tong TIP, TIPM at TP. Meron pang blast furnace. Okay, at slag cement. Okay, yan. Okay, so let's proceed. So yung isa pa nating kailangan para mabuo yung concrete is water. Okay, so used in mixing. So actually hindi lang siya kailangan para mabuo yung concrete. So after habang tumitigas yung concrete, kailangan din natin siya. So used in mixing, curing. So pag curing, yun yung panahon na unti-unting tumitigas ang concrete. Minsan pag mainit ang araw, kailangan mong lagyan ng tubig o di ka sprinklein mo ng tubig yung concrete mo sa ganun ay hindi siya bumitak, no? Nakikita nyo yan sa mga daan. Minsan may nagsasaboy ng tubig sa ibabaw ng
concrete, minsan, okay, kung nakikita nyo. So, yan yung dahilan para hindi siya mag-crack. Tawag dyan curing. But, it's a type of curing, pero marami pang ibang bagay na pwede pang cure. Pwede ring, trapal. Ibabad mo sa tubig, tapos ilagay mo sa itaas, curing din yon. Okay? Shall be reasonable clay of free oil. Okay? Injurious tong oil. Salt. Yung tubig alat. Kaya hindi pwede yung tubig alat. May acid, hindi pwede yung acidic na tubig. Alkali, o di kaya marami. Actually, itong acidic at alkalic is opposite to siya. Pag marami kang metal, like sodium, potassium, calcium, may alkali earth metals doon sa tubig mo, hindi rin maganda. And then grass, especially grass, hindi pwede may foreign substance like grass. And then by rule of thumb, pag maiinom mo yung tubig mo, pwede mo yung gamitin para sa pag-mix ng concrete mo. Okay? So, wala na yung test, pwede yan. So, meron pang isa. Meron tayong tinatawag na admixture. So, pag sinabi natin admixture, yun yung mga ingredients in concrete other than Portland cement or any type of cement, water, and other aggregates that are added to the mixture immediately before or during mixing. Okay? So, yun yung admixture. Okay? So, ano ba yung mga rason ba't gumagamit tayo ng admixture? So, yung isang dahilan is para i-reduce natin yung cost ng concrete construction. And then, to achieve certain properties in concrete more effectively than other means. Okay? Then isa is to ensure the quality of concrete during the stages of mixing, transporting, placing, and curing in adverse weather conditions. And then, yung isa is to overcome certain emergencies during operations. Okay? Maraming iba't ibang uri ng admixture according sa function niya. Okay? May air entrating admixture. Okay? Pag sinabi natin air entrating admixture is binabawasan natin yung bubbles niya. Hindi siya masyadong bumubula. Okay? Para walang masyadong natatrap na voids. Pag sinabi nating voids, may posibilidad kasi na yung concrete mo is maraming butas sa gitna. So, yun yung ina-add natin itong air entraining admixture is para mabawasan yung mga may mga butas-butas sa gitna. And then, water reducing admixture. Pag sinabi nating water reducing admixture, is ito yung ginagamit natin, no? Nilalagay sa concrete, nang sa ganun is madali siyang i-mix kahit maliit lang yung tubig na ginamit mo. Kasi pag marami kasing tubig class, okay, hindi matibay yung concrete mo. Kaya pwede mong gamitin yung dagdagan mo siya ng water reducing admixture para kahit konti lang yung concrete ay yung tubig na nilagay mo sa concrete, malapot siya, kaya madaling i-mix. And then meron tayong retarding admixture. Pag sinabi nating retarding admixture class, yun yung uri ng admixture na nilalagay mo nang sa ganun is hindi madaling, okay, kasi ito ginagamit to o minsan tinatawag lang to as a retarder. Pag sinabi nating retarding admixture o retarder, pag masyado sigurong malayo yung bubuhusan mong lugar, for example is narito ka sa 100 kilometers away yung or 50 kilometers away yung batching plant mo, tapos nagbuhos ka 50 kilometers away, kailangan mo ng retarding admixture. Ibig sabihin, pag retarding is hindi madaling pinapatagal niya yung pagkuha ng concrete mo, pag-curing ng concrete mo. Ibig sabihin, matagal tumigas yung concrete mo. Nang sa ganun is hindi tumigas yung concrete mo habang nasa mixer pa siya. Okay. At meron din tayong accelerating admixture. So, ano tong accelerating admixture? Pag sinabi natin accelerating, kabaliktaran to ng retarding admixture.
Okay? Yung accelerating admixture kasi class, ano yun? Unlike retarding, ito yung pinapabilis nito yung pagtigas ng concrete mo. Ibig sabihin, madali lang. Pag siguro is yung lugar mo is depende sa sitwasyon okay? Pag kailangan sa sitwasyon mo is kailangan madali lang tumigas yung concrete. For example is nagbubuhos ka sa ilalim ng tubig. For example is putting ng ano mo tulay. So nasa ilalim ng tubig. For example, nagko-cross ka ng river. So kailangan mo nang lagyan ng accelerating admixture. Nang sa ganun is pagbuhos mo sa ilalim ng tubig, agad siyang titigas. Okay, hindi na siya aanurin ng tubig. Okay? So meron din tayong super plasticizer. So just like water reducing admixture, itong super plasticizer is niya yung concrete mo. Madali pinapalapot niya yung concrete mo, nang sa ganun is madali siyang i-mix. Yun yung super plasticizer. And then meron tayong finely divided mineral admixtures. Okay? Meron din tayong tinatawag na pigments. Pag sinabi nating pigments, parang kulay. Okay? Gusto mo yung kulayan yung concrete mo, lagyan mo, gawin mong pula, gawin mong blue, yun yung pigment. And then, number 8 is a combination of all the above. Pwede mong i-mix yung lahat. Depende, pero depende kung ano yung i-mix mo. Pwedeng air entraining, then water reducing, pero hindi mo pwedeng i-mix tong retarding and accelerating kasi it will defeat your objective. Bakit mo ginamit yung either retarding or accelerating? So let's proceed. Okay, so meron tayong reminder. Okay, no admixture of any type or amount can be considered as a substitute for good concreting practice. Okay, so most of all, hindi mo dapat gamitin yung admixture mo nang sa ganun is para as an excuse na hindi mo na gagawin ng hindi mo i-mix o i-control ng maayos yung property ng concrete mo. Okay, nung pagkatrabaho mo sa concrete. So the effectiveness of an mixture depende yan sa type, sa quality, so gaano karami yung semento mo, gaano karami yung tubig, aggregate shape, gradation. Pag sinabi natin gradation is gaano siya kapino, gaano kalaki yung yung aggregates niya, and then proportions. Mixing time, so gaano katagal mo siya minix, baka madali lang kaya hindi masyadong nahalo. Meron din tayong sinawag na slump. Pag sinabi nating slump is yung bagsak niya. Okay, and then temperatures, sinabi ko na temperatures of concrete and air kasi yung temperature is nakaka-apekto yun sa properties ng concrete mo. Kung either masyadong malamig or masyadong mainit, masama yun para sa concrete mo. Okay, so kailangan mo ng admixture. Okay, so dito tayo ngayon. Paano ba i-store yung mga materials mo? Okay, importante din to, storage of materials. Okay, pag sinabi nating cement, okay, masyadong mahaba, okay, immediately daw after delivery, kailangan ilagay mo siya sa loob ng building. Okay, and then yung floor mo dapat raised from the ground. Ibig sabihin, hindi pwede yung semento mo ilagay mo kagad sa ibabaw ng lupa or sa ibabaw ng kahit sahig ng bahay mo. Hindi pwede yon. Okay, so yung floor mo dapat naka-raise. It's either siguro lagyan mo ng wood. Okay, dapat hindi siya level ng floor level mo. Baka umulan, saka bumaha, maabot siya. Okay, meron tayong bulk. Okay, pag bulk cement, ibig sabihin yung mga malalaking semento, yung 1 tonelada, 900 kilograms or 2 tons, yung pinakamalaki. So shall be transferred to elevated airtight
waterproof bin. So, dapat naka-elevate talaga siya, maliit man o malaki. Okay? At yung semento mo dapat stuck close together. Ibig sabihin, dapat is dikit-dikit. No? Nasa ganun, hindi siya tumigas. Okay? So, on small jobs of a shed, bag should not be placed on raised platforms. At least 4 to 6 inches above the ground. So, yun yung sinabi ko. Dapat mga 4 to 6 inches above the ground siya. And then, i-cover mo siya. Cover mo yung concrete mo. Kasi pag nahanginan, yung cement mo, pag nahanginan, titigas yun. Dapat 4 to 6 inches above the ground. Okay? Speaking of coarse aggregates, storage ng coarse aggregates. Okay? Shall be stored. Okay? Stored siya in separate bins or separate stockpile. So, dapat hindi naghahalo yung coarse aggregates mo, or sinabi natin coarse aggregates, yung gravel or yung graba, saka yung fine aggregates mo, yun yung yung buhangin or balas. Okay? Nang sa ganun, hindi siya nag-intermix. Para alam mo kung saan yung graba at saan yung baka naghalo-halo na, hindi pwede. Okay? So, dito, okay? So, dito tayo, design of concrete. Okay? Sinabi nating design of concrete, we say about gaano karami yung semento, gaano karami yung tubig, gaano karami yung proportion ng aggregates na gagamitin mo, whether coarse or fine. Okay? So, ito yung okay. So, pag nag-design ka ng concrete mixture, ang objective nito is itong yellow ha. Tingnan nyo yung yellow kung masyado kayong napagod sa kakabasa. Okay? Workability when fresh and desired durability and strength. Okay? Durability and strength. Ibig sabihin, disenyo kung gaano kalakas yung concrete mo. Saka kung, okay? Pati na yung strength niya. Maliban lang dun sa proportioning ng bawat ingredient niya. Okay? So, these are the principal factors that must be considered in proportioning concrete. Okay? Kayo na lang magbasa. Okay? Sinabi ko na to. Cement content, water-cement ratio, gradation, required strength. Okay? So, yun yung titingnan nyo. Okay? I-post nyo na lang sandali. Tapos basahin nyo. Okay? So, nilagyan ko ng logo ni DPWH kasi galing to kay DPWH na mga law or mga specifications. Okay? So, ito yung steps na consider mo pag nagbabatch ka ng concrete. Slump. Okay? Meron kang maximum size of coarse aggregate. So, hindi naman pwede na wala kang specify na gaano ba kalaki yung graba na gagamitin mo. Kasi may spacing yan sa klase. May spacing yan sa bakal. So, hindi pwedeng yung laki ng bato mo is maiipit yung bakal mo. Maiipit siya sa gitna ng bakal. Okay? And then, mixing water and water content. Then, water-cement ratio. Then, cement content. You can calculate the cement content and quantity of fine and coarse aggregate. So, sinabi ko na kapag design ng concrete, ang pinag-uusapan natin is kung gaano karami ang bawat ingredient. Okay? So, kayo na lang magbasa. Ito yung steps. So, kailangan mo mag-trial batch. So, ibig sabihin, kailangan mo mag-trial and error kasi hindi achievable sa field yung eksakto talaga. Unless na lang kung calculate yung nung tawag dun, automated yung batching plant nyo. Okay? So, yan. At ordinary conditions class, yung ito yung at minimum natin. So, pag sinasabi nating sa bahay, ito usually yung bags. Sinabi nating 9.1 bags
9.1 40 kilogram bags per, okay, 9.1 bags of 40 kilogram cement sa bawat cubic meter, okay, or 364 kilos kasi multiply mo to ng 40 nagiging 364. Kaya yan yung dahilan bakit siyam na semento bawat cubic meter yung nilalagay ng mga mason, kasi yan yung minimum strength requirement para sa mga structural members. Pero pwede mo tong baliin, pwede mong gawing 8 basta naglilin concrete ka lang, okay. Yung lean concrete is, okay, later we will understand what is lean concrete, ha. So eto yon. So speaking of design of concrete mixture, meron tayong, ito yung flexural strength niya. Okay, class. Since speaking of flexural strength, parang ganito yan eh. Yan. Yan. Ito, para sabihin natin ito yung concrete sample natin. So, ibig sabihin, pag nakahang yung concrete natin at meron kang force dito sa gitna, example ito, meron kang ito yung bigat, ito yung, for example, ito yung representative ng design ng bigat na dapat dalhin itong concrete. Dapat hindi siya titibag dito sa gitna kasi parang magaganito to, parang bibigay siya sa gitna. So, yun yung dapat, yun yung minimum requirements niya. Dapat flexural strength is not less than 3.8 megapascals when tested by third point method. Okay? Yung third point method, ito yun. Ito, third point method to kasi dalawa. Okay? 1, 2. Okay? Hinati siya sa tatlo at may dalawang ano dyan, pabigat. So, pag tinest to, magre-record dun sa UTM or Universal Testing Machine. So, pag 550 PSI pataas, pasado siya or 3.8 megapascals. Yung PSI pala is pounds per square inch and yung megapascals is, okay, naalala nyo naman yung megapascals, yung newton, yung pascal is 1 newton per meter squared. So, i-times mo yan sa 10 to the power of 9 kasi mega. At saka, midpoint method, yung kaibahan lang niya is what if isa lang yung paa niya dito lang sa gitna. Pag dito lang sa gitna, yun yung midpoint method. So yung minimum requirement niya is 4.5 megapascals or 650 PSI. Okay? Dapat kumuha ka ng sample 14 days at saka yung sample mo is, okay, ito yung forma ng sample mo. Beam, concrete beam. Oh, parang ganito yung forma niya. Yan. Parang ganito yung forma ng iti-test mo para sa beam. Okay? So, ito yung minimum requirement niya. Okay? So, let's proceed. Meron tayong iba't ibang uri ng klase ng concrete. Merong class A, class B, class C, class P, at class C. Ito is sa DPW, sa specs to ni 2015. Pero meron din doon sa luma. Okay? 2015 na Blue Book. Pag sinabi nating DPW standards, nasa Blue Book yun. Okay? Speaking of Blue Book, nadala ko ba yung Blue Book ko? Okay. Hanapin natin si Blue Book dito. Parang ito si Blue Book. Okay, yan. Yan yung cover page ni Blue Book. Standard specification for highways. May cover to na may cover actually to na blue ang kulay. So actually meron akong copy nito nasa bahay. So that will be, pag nagtrabaho na kayo, that will be your Bible. Parang siyang Bible ng construction methods mo pag nagtrabaho ka na.
at saka under yung project nyo ni DPWH. Pero kung ibang kwan, pwede nyo ibang pag private, pwede kayong gumamit ng ASTM standards or AAS2 standards. Okay? So ito sa ano to, DP. So merong class A. Pag sinabi mong class A is para to sa slabs. Okay? Slabs is yung sahig ng bahay, sahig ng second floor mo, beams. Alam nyo ba yung beams? Yung girders, yung columns o yung beams, yun yung biga. Hindi yung biga na Bisaya ha, yung biga na Tagalog. Okay, magtanong kayo sa mga mason or sa i-search nyo sa internet at maintindihan nyo to si beams at si girders. Merong arch ribs, box culvert, abutment. Okay, pag sinabing abutment, yun yung sa tulay. Yun yung katawan ng tulay, yung patindig, and then retaining walls. Yung retaining walls is yun yung nagre-retain ng lupa, yung wall na nilalagay doon sa doon sa, kung sa Bisaya pa, bakilid, yung nilalagay sa rolling terrain, kumbaga, nang sa ganun is hindi tumakbo yung lupa, kaya tinawag na retaining wall at reinforced concrete. So dapat class A. Yung class B naman is para yun sa footings, pedestal o pipe beddings, unreinforced or with only small reinforcement. So, pwede natin gamitin si class B pag ordinaryo na footing. Hindi tulad nitong nasa ibabaw. Bakit may footing sa class A? Okay? So, itong footing na to is posible is yung very important yung structural. Ito yung footing dito sa ibaba. Posible mga ordinaryo lang. Hindi masyadong mabigat. Okay? So, gravity walls. So, meron ka din class para sa thin-walled structure such as RC piles, okay? Meron yung pilote, may railings, okay? So, So, maybe next time, makikita nyo to sa internet, ano tong piles, okay? Concrete piles. Then, meron tayong class P para sa pre-stressed concrete. Okay? Pwede nyo rin i-search to tong pre-stressed concrete. Yun yung may reinforcement ka na hinihila. Tapos, pag pumitik, tugs. Okay? Actually, meron yung pre-stressed concrete is a type of concrete na piniprestress. I-search nyo lang yung paano yung pre-stressed concrete. Ano yun? Okay? Hindi ko masyadong ma-explain. At meron tayong type seal. Okay? Pag sinabi nating type seal, yun yung uri ng concrete na nilalagay doon sa ilalim ng tubig. So, meron tayong A, B, C, P, and seal. Ito, sa bago to na blue book. Pero sa lumang blue book, meron tayong ibang doon sa 1990s na blue book, meron tayong ganito. Meron tayong iba't ibang uri ng yan. Ito yung concrete classes according to DPWH specifications. Pero ang specs na to is nung 90s pa. Medyo hindi updated to. So, meron kang class AA. Ang semento, sand, gravel by volume is 1:1:5.3. Okay? Para sa columns, beams, foundations, concrete roads. And then class A, 1:2:4. Okay? Again, by volume yan. Isang semento, 2 sand, at 4 na gravel. Isang semento, 2 buhangin at 4 na graba. Dito sa class AA, isang semento, 1.5 buhangin at 3 graba. At ito yung probable strength niya, 2,025 to 3,000. Ay yung class B, 1:2.5, cement, sand, gravel by volume, para yan sa lintel beams o mga pens lang. Yung class C naman is 1:3:6, 1,000 to 500 PSI lang. And then yung class D, yun yung pinakamababa. Pang decorative lang yung, okay?
pang decorative lang siya, hindi siya structural, hindi yun para sa malalaking bahay. Pag gumamit ka ng Class D sa bahay nyo, bagsak yan. So usually ang dapat mong gamitin basta nagkuhan ka ng bahay, yung Class AA at saka Class A. Pwede yung Class B pero sa mga ano lang, mga maliliit lang, yung walang masyadong kinakargang load. Okay? So let's proceed. Okay? So ito yung composition ng strength concrete mo. Pag type A, minimum ka ng 9 bags. Saka yung water to cement ratio mo in terms of weight, kilogram to kilogram, 0.53. Sa Class B, 0.58. Ito yung minimum strength requirement niya, 20.7 megapascals. Ito, megapascals yung nasa ibaba at itong sa taas, yung sa ibaba is pounds per square inch or PSI na 3,000. Okay? And I would like to correct myself, dapat nung unang video, hindi pala 2.5, 2.4. Then 16.5 megapascals. Yung dami ng tubig niya is 0.58. Okay, water cement ratio, kilogram to kilogram, 0.58. Then 8 bags. Ano ba to? 8 bags. 8 bags of 40 kilograms per 1 cubic meter. Itong 9 bags, ibig sabihin ito, siyam na 9, okay? 9 40 kilogram bags per 1 cubic meter of concrete. Okay? Meron tayong type C. Si type C is mas marami siyang semento, 9.5 kasi para siya sa thin-walled structures. Yung minimum niya is 20.7. Itong P is for pre-stressed, dapat minimum minimum 11 bags ka. And then, yung strength niya, requirements niya is minimum of 5,000 PSI. 37.7. At meron tayo doon seal, yung para sa underwater. Dapat 9.5 bags siya. Okay? Which is 20.7 megapascals, 3,000 PSI yung minimum strength niya. Ito yung water cement ratio niya is 0.58. Yung pinaka mababa, dapat hindi masyadong maraming tubig is para kang pre-stressed concrete Class P. Okay? So, pwede nyo itong mabasa. I-post nyo lang ng sandali yung video para makasunod kayo. Okay? So, sa tingin ko, putulin muna natin itong video at continue natin sa sunod. Sa part 3.